Grabing init mga ka-power. Ito last phase na. Mula Bangkal, balik ako ng Evangelista. Balik naman ng Bangkal. Masyado kasi magastos pagkasakay ko ng sakay. So kailangan na magtipid. Init. Kaya tubig po. Tubig lang ng tubig. Lalo ano tayo na may high blood po. At may tama sa puso. Naari tayo. Sige lang. Pagtsagaan mga ka-power. Pagdating na maliit. Ang taong mataas sa ating sarili. Ano ba? Ako sinasabing pangalan, ha? Ha? Grabe. Init. Hindi niya pong daanan, no? Mapagpalang araw po! Oh, grabing init, mga ka-power. This is it. Parang ang mukha ko. Mag-impake na po ako. Oh, init naman na ito. Minsan, spot ko, magalasing ko na. Samahan niyo po ako mga ka-power at tiri tayo ng ano. Magkama natin bag. Hello. Kita yung bag na magagamit natin sa ating pagbiyak. Hey. Pero siyempre, marami pa tayong gamit na ano. Sabog-sabog kasi yung mga binigay sa atin na bag. Plastic bag, gano'n ang pinagbigyan sa atin, yung mga gamit natin eh. Kung tayo maibig sa bahay ni ate. Samoy! Plastic bag. So, may nakabag naman, sarang mga zipper, yan po mga natin. Kaya kalat-kalat. Napakarami pong nangawala sa mga gamit kasi wala tayong paglagyan eh. Hindi na po naging kasitwasyon ko dati sa simula ng ating paglalakbay. Nasa ganong sitwasyon, may wala akong mapuntahan. Kaya una, sa tabi ng daan magtulog, kasabang mga gamit, nakalat-kalat. Hanggang sa nagkasuyo ako sa isang bahay after 2 days, I think. Doon ako natulog naman sa sala nila, sa upuan. Nakabuluktop ako, ang sakit sa likod. Tapos yung mga gamit ko, doon na sa baba ng upuan. Eh, medyo magsalita, nawala mga gamit natin. Napakarami pong nawala. Yung katagalan po, isa-isa nakikita ko na yung mga gamit ko sa kanila. Yung iba talagang hindi ko na nakita. Siguro nakibenta. Hanggang sa nabigay sa atin ng duyan. Ano sa duyan? I think isa-isang gabi lang yun eh. Yung pagitan. Duyan naman. Sa kabilang bahay naman, yung sa Sakura. Yung sa upuan nila sa labas. Tapos hanggang napunta yung kina Nani Aida. Kung saan may kwarto doon ng isang anak niya, na wala naman dyan. Eh, paminsan-minsan nakakatulog tayo doon. Kasi may curfew rin po sila. Yan din ang patrabaho natin. Tsaka walang ano ron, walang kuryente, tsaka tubig. Kaya mahirap din po. Pero so far so good, nakakaraos naman po tayo. Tsaka-tsaka lang. Oh, grabe init. Tuyo ng lamunan ko, bila tayo tubig. Papayo mo tubig? Damang malit lang po, magkano? Malamig. Opo. Tubig mga ka-power. Yaran mo mo. Oh. Tubig mo. Yata di ko.
Of course. $100,000 on the table. Price small with same price small. Got no joke, make sure you're scully at put out. Eh di yan nga po pala mga kapower no. Pagka yung oho kayo, kung kasi init or whatever, huwag uminom kayo ng tubig. Huwag po yung gila, marami. Pakunti-kunti po. Kunti isang lagok. Lunok, isang lagok ulit. Pabigla yung ating intestine. Yan po tamang pamatid how. Pangalakaran ng pulpo. Dito po ako sa palengke. Hindi po ako duman sa daan, mismong daan. Nag-short ako doon sa looban ng kabahayan. Sa gilid ng kapilya. Tapos dito, palengke na. Ah, kasi kung sa daan pa tayo dadaan, may ikot pa. Wow, swat. Sana makakita ng bag kaya dito. Tingin ko sa phase 1 ng mga bag eh. Bag or something like maleta, ano po? Na maliit. Wala pa po makita mga bag or maleta. Ano po? Pero parang mas maganda ko yata mga kapawa yung ano, maleta. Trolley. Wala, parang disposable kasi nangyayari sa mga trolley pagka bumibiyahin ganyan. Iniagis-agis ng mga crew ng aeroplano. Kaya nasira unang-una yung mga gulong. Pero mas magandang balik sana trolley, may gulong. Kaya tayo rito, sandali. Kaya tingin tayo ng trolley. Dito sa school supplies, wala yata rito. School supplies nga eh. Wala po rito, labas tayo. Wala po tayo mahanap na trolley or mga bag. Kaya, phase 1. Bakit po tayo? Tingin tayo sa madadaan natin, baka may makita tayo. Yun ka, Nani? yun ka sa akin nagpapaligaya. Nalilimutan ang asawa Huh? kapag kapiling ka. Huh? Ayun, tama ba yun? Anyway, sa totoo lang mga kapower na, nangihinayang tuloy ako ng malaki sa ano. Ganda sana lang naging setup namin ni LV. Maganda lang takbo. Kaso nga lang, naging ano kasi. Ang bilis. Ano? Siya namang bilis ng pagpapalantin niya sa akin. Ano? Ay, basta. Change topic. Kung hindi lang nagbago yun, ang ganda pa sana yung naging mapaghanap kasi siya ng, di ba? Sabi ko nga pa sa kanya, lahat ng signs ng babaeng lumabas lahat sa kanya. Sinabi ko sa kanya yan. Siyempre, hindi niya aminin. Pero sabihin niya, wala. Yun, magsasabi meron. Ilang beses kami nag-set na magkikita kami sa church para mag-pray. Usap doon.
harap ng Diyos. Para ba, wala na ba yung tago-tago? Pero hindi pa siya sumisipot. At isa pa, nagtutubak ako, bakit niya ginagamit yung sitwasyon na sinasabi niyang takot siya sa akin. Kaya ayaw niya makipagkita. Hindi ko siya nakakapagtaka. Bakit niya ginagamit yun? Pero siya ang nagtakot sa akin. Samantalang ako yung dumaan sa hirap na makaawa sa kanya. Mag-uusap kami, magkasundo na, maayos na ang lahat para sa pamilya. Ano siya? Takot niya doon. Ayaw pang isinasamang Diyos, mag-uusap namin. Sa church kayo magkita, mag-usap. Nakakatakot doon mga kapower, di ba? Malayo-layo na po itong nalakad ko mga kapower. Hindi kasi tayo sa mga tanay. Mga pagyata to. Kasi mga pili pa kaya to. Tignan natin. Ano po, di bali pong mga sikanan, basta matibay. Linisin na lang. Kailangan po natin matibay. Kasi hindi ko alam ang password nito eh. Kayo na lang mga ngapaan ng nito. Kayo na lang po ang mag-out nito kung dito. Alright. Ano po, pala palengke. Mamalengke tayo. Nagkatroli na. Schedule na po ang ating OWA at Pidos. After po niyan, sigurado na yan. Light na. Magpahinga na po ang ating isipan, ating kalooban, ating katawang lupa, sa lahat ng ating pinagdaraanan. DIY. Yun po sa mga kahoy na yun. Doon po natin lagi na pinapuntaan sa Tatay Jimmy noon. Ispilahan po yan dyan. At palengke na rin ang phase 1. Yan na yan. At least mga ka-power, nakasurvive ako ng walang alisan sa lugar na to. Lahat ng lugar na pwede puntahan dito, lahat ng sulok. May ano kami, may memories. Mga television na yan, mga hotel na yan. Pero lahat yan, harap po natin. At kinaya. Dahil po yun sa inyo, pinapalakas mo yung loob ko. お電話ありがとうございます。 Sabi nga po ni Puspaki dati, di po ba? Kung hindi siya umalis sa lugar na yun, hindi siya totally nakamove on. Kaya nabot siya ng 7 years bago nakamove on, nakalimot.
Pero tayo po, salamat po sa inyo. At siyempre, salamat po sa Diyos na tayo pinatayaan. Ibinigyan ating mga prayers sa araw-araw na pagbigyan ng lakas, ibay ng loob, pagharap sa mga pagsubok. Mas tuwing mga panahon na nangihina tayo, pinanghinaan tayo ng loob. At nag-breakdown nga po ako minsan, mga power nap, lalo sa gabi. Hindi ko pinakaya. 3 years po, napapalakas po ang ating loob. Panibagong sikla. Tayo na yun. Absolutely survivor. At least, alam ko ng Diyos na ginawa ko lahat para hindi masira ang pamilya. Kung ano man ang pagkakamali ko, kinilala ko, tinanggap, pinagsisihan, hinihingi ng tawad. At pinatawad na rin naman niya ako. Problema lang, siya. Hindi niya matanggap na may pagkakamali siya. Kaya sabi ko niya, natakot siya kumarap sa akin. Kaya sabi ko naman sa kanya, wala naman dapat ikatakot. Ako nga doon nakikiusap na mag-usap tayo para maayos ng lahat. Sobrang bigat pa ng mga ginawa mo talaga. Ultimo ang Diyos, di ka kaya patawarin. Hindi niya masagot eh. Anyway, pagka naman tayo dyan mga ka-power, kayo kasi. Nabibili na po tayo rito, tapos uwi na po tayo para ayos ang mga gamit natin. Tapos this coming siguro tomorrow, no, pag mga kalugar, palaban na tayo. Ito po ang agency bukas. May kailangan kasuhin. Ano po talaga yun? Ano po ito mga ka-power? Ito po mga ka-power, ito yung board namin dito ngayon. May kasiyahan, may mga pasar. Ito po yan po, board namin ngayon. May nagsusumpa pa. Maraming tao na tayo pagkagabi. Ganduyan ko. Ito po, tumutuloy nanay Aida ngayon. Kaso wala siya. Malis. Wala pa. Kaya dito natin sa labas.